said na makapag-usap ang dalawa na si Cherry at Dave. Tinanong ni Dave si Cherry kung napatawad na ba sila nito. Ang sabi ni Cherry, gusto niya din malaman kaya hinarap niya ang mga ito. Dave, pwede ko bang malaman? Cherry, unti-unti, pero hindi pa ganap. Napansin ni Cherry na ngumiti si Dave sa sinabi niya, kaya tinanong niya ito kung bakit ito ngumiti. Dave, dahil higit pa yun sa inaasahan ko. Salamat, Cherry. Cherry, si Paco nga pala. Habang naglilinis ang katulong nila, may nakita itong bagay at agad inabot kay Paco. Habang nagtatakang tinititigan niya to, dumating ang mga kapatid niya. At kasabay nila ang kanyang mag-ina na si Cherry at Malaya. Hindi makapaniwala si Paco na bumalik na si Cherry at dala pa nito ang kanilang anak. Sinabi ni Cherry kay Malaya, "Di ba gusto mong makilala ang tatay mo?" Malaya, "Opo, pero sabi mo nanay, balang araw makikilala ko rin." Cherry, "Ngayon ang balang araw anak." Malaya, "Mama, di ba siya ang kaibigan mo?" Cherry, "Hindi anak, siya ang tatay mo." Paco, "Anak?" Salamat, Cherry. Masayang naglalaro si Malaya kasama ang kanyang ama na si Paco at mga tito niya na si Drew at Seth. Nilapitan ni Paco si Cherry para pasalamatan ulit. Cherry, "Oo naman, para sa bata. Bibisi-bisita kami dito kapag wala siyang pasok. Doon kasi siya nag-aaral eh. Tsaka may pwesto na ako ng kantin doon." Paco, "Basta dadalaw-dalawin ko kayo doon. Welcome naman ako, di ba?" Cherry, "Oo naman. Punta ka lang kapag namimiss mo ang bata." Paco, "Paano kung ikaw namimiss ko? Pwede ba akong bumisita sa'yo?" Cherry, "Ikaw naman mamamasahe eh." Paco, "Cherry, mahal mo ba ako ulit?" Cherry, "Paco, di ba lagpas na tayo sa ganyan-ganyan?" Paco, "Lagpas? Ako hindi. Hindi kahit kailan." Cherry, "Paco, ayaw mo ba palayain ang sarili mo? Kasi ako, yun ang tinatangka ko." Paco, "Maging malaya ako sa'yo? Bakit ka naman gugustuhin yun?" Cherry, "Hindi ko alam pa ako. Magpapalangan mo kung mahal pa ba kita. Ang totoo, hindi ko na naramdaman." Paco, "Cherry, matanda na ba yung sinabi ko sa'yo noon?" Cherry, "Na ano?" Paco, "Maghihintay ako kahit gaano katagal."
Lumapit si Malaya sa mga magulang niya para yayain ang mga itong maglaro. Nilinis na ang buong bahay ng mga estrella dahil inihanda na itong imbento. Sinubukan panoorin ni Paco ang nakita ng katulong nilang habang ito'y naglilinis. Kuha sa CCTV nila ng araw na namatay si Mang Panyo. Napanood niya ang nangyari ng gabi na yan, kung paano pinakpok ng bato ni Drew si Mang Panyo at si Dave kung paano nadamay sa krimen na yon. Pero nagulat siya nang makita pagkatapos pagtukin ng bato ni Drew at tumakbo, bigla itong bumangon ilang minuto mula nang nangyari ang krimen. Nagawa pa ni Mang Panyong na makalapit kay Don Freddy. Kahit naduguan si Mang Panyong, pinilit pa rin itong makalapit kay Don Freddy. Tinawag ni Mang Panyo si Don Freddy. Nang lumabas si Don Freddy, nagtataka itong tinanong si Mang Panyo kung bakit naroon at ano ang nangyari dito. Sinabi ni Mang Panyo na ang anak mong adik ang may gawa nito. Akala niya siguro susumbong ko siya sa'yo dahil sa nahuli ko siya. Pero di niya alam, nahahayaan ko na lang na mawala ako ng bigla. Hindi ko man lang nasasabi sa'yo ang totoo. Don Freddy, anong totoo? Mang Panyo, napakahayop mo. Sinabi ni Mang Panyo kay Don Freddy na kung hindi pa ba ito tatawag ng doktor. Ang sagot ni Don Freddy dito ay, kung bakit pa kung hindi naman ito aabot. Mang Panyo, pinatay mo si Heidi, hayop ka. Yung lupa, kinamkam mo. Don Freddy, paano mo nalaman yan? Mang Panyo, basta, ang mahalaga, alam ko na. Dapat kay Cherry Red ang lupang yun. Don Freddy, Panyo, it was a business decision. Mang Panyo, kung sa bagay, hindi ko na din kailangan mag-guilty ngayon. Don Freddy, mag-guilty? Mag-guilty saan? Mang Panyo, akala mo, ikaw lang ang may sikreto. Pinalapit ni Mang Panyo si Don Freddy para ibulong dito ang kanyang sikreto. Pagkatapos ng binulong ni Mang Panyo dito, ay sinakal siya nito. Habang binibigas ang salita, sabay tayo sa iyak mo.